Isang nakakabahala at sobrang lakas na lindol ang tumama sa China. Nito lamang na kumitil na hindi bababa sa 127 na katao sa hilagang kanlurang bahagi ng China na ito ang pinakamatinding lindol sa taong ito na nangyari sa China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Tila baga sunod-sunod na mga trahedya ang nangyayari sa China na tila bumubuhos ang galit ng langit sa lugar na ito dahil sa kasakiman ng kanilang mga leaders at ang majority na paniniwala ng mga taga-China na walang Diyos. At nito lamang naganap ang isang matinding lindol sa Gansu na binabanggit sa balita. Mahigit 120 ang namatay sa pinakamatindi na lindol sa China sa taong ito na hindi bababa sa 127 na tao ang namatay sa hilagang kanlurang bahagi ng China at sobra itong nakakatakot dahil napakaraming buhay ang nawala. Ang lindol na may lakas na 6.2 ay tumama sa bulubunduking lalawigan ng Gansu bandang hating gabi noong Lunes at nagdulot din ng pagyanik sa kalapit na Qinghai. Maaring tumaas pa ang bilang ng mga namatay na mahigit sa 700 ang inuulat na nasugatan sa malamig na kondisyon. Si Pangulong Xi Jinping ng China ay nag-utos ng libu-libong tauhan ng rescue sa rehiyon na isa sa pinakamahirap at pinakamalalim na parte sa China. Ang lindol na ito ay ang pinakamatindi sa bansa mula noong 2014 nang mahigit sa 600 ang namatay sa isang lindol sa timog kanlurang lalawigan ng Yunnan. Nitong Martes, ipinakita sa state TV at social media networks ang buong mga bayan na nagturog ng lindol, pati na rin makikita dito ang gumuhong gusali at mga kabahayan. Ipinalabas din ang mga residente na lumikas mula sa kanilang mga tahanan na nag-aalisan sa mga temporaryong kampo ng evacuation. Ayon sa ulat ng Chinese media, umabot sa negative 13 degrees Celsius ang temperatura noong Martes. Ang mga survivor ay nagsabi na parang itinapon sila ng mga alon ang nararamdaman na lindol at nagkwento ng pagmamadali mula sa kanilang mga apartment. Ginising ko ang pamilya ko at nagmadali kami bumaba sa 16 na palapag ng 1.5 hinga, sabi ng isang lalaki na tinatawag na si Jikin ng Chinese media. Ang mga lokal na opisyal sa Jishishan County, ang pinakamatinding hit sa lalawigan ng Gansu, ay nagsabi na higit sa 5,000 na gusali sa lugar ang nasira. Marami pang ibang gusali sa lalawigan ang naapektuhan ng mga pagguho ng lupa na sanhi ng lindol, habang maraming kalsada ang nasira dahil sa mga landslides. Inuulit ng Chinese media ang pahayag ng isang direktor ng Gansu Rescue Team na itinuro ang malawakang pinsala sa mababang kalidad ng gusali sa mga bayan. Karamihan sa mga bahay ay sobrang luma na at gawa pa ito sa putik. Ang Gansu ay matatagpuan sa pagitan mga plato ng Tibet at Laos at nagbubukas sa Mongolia. Ang liblib na rehiyon ay isa sa pinakamahirap at pinakamaraming etniko sa China. Ang epicenter ng lindol ay nasa Linshahui Autonomous Prefecture, tahanan ng maraming grupo ng mga Muslim sa China, kabilang ang Hui, Bonan, Dongxiang at Salar. Ayon sa mga otoridad ng China, may lakas na 6.2 ang lindol ayon sa Richter scale, samantalang inuulat ng US Geological Survey ang lakas na 5.9 at may lalim ito na 10 kilometers. Naitala ng lokal na mga otoridad ang mga 10 pagyanig matapos ang lindol. Nitong Martes, nagkaroon din ng lindol na may lakas na 5.5 sa Xinjiang, ang lalawigan sa kanluran ng Gansu, ngunit wala namang naulat na namatay. Sa buong rehiyon, naapektuhan ang supply ng kuryente at tubig at naging sagabal sa mga pagsisikap sa rescue. Ayon sa mga opisyal, may limitadong oras na lamang sila para iligtas ang mga tao sa sub-zero na kondisyon. Sobrang lamig, hindi na namin kaya. Negative 15 degrees Celsius, sabi ni Wang Yi, pangunahing commander ng Blue Sky Rescue Team sa BBC. Ang Blue Sky ay ang pinakamalaking non-governmental humanitarian organization sa China na mahigit sa 30,000 ng mga volunteers sa buong bansa. Inahasahan ni Xi Wang na tataas pa ang bilang ng mga namatay. Kailangan namin ngayon na maghanap ng mas malalim sa mga gumuho, pero walang masyadong malalaking gusali sa lugar, kaya nga tataas ang bilang, pero hindi ganun karami, sabi niya. Sinabi ni President Xi na ang lahat ng pagsusumikap ay dapat gawin upang isagawa ang paghahanap at rescue.
gamutin ang mga sugatan sa tamang oras at bawasan ang paghihirap ng mga kawawang buhay. Ang China ay matatagpuan sa isang rehiyon kung saan ang ilang mga tectonic plates, lalong-lalo na ang Eurasian, Indian at Pacific plates ay nagtatagpo. Ito ay lalo pang prone sa lindol. Ang isang lindol sa Yushu sa lalawigan ng Qinghai na katabi ng Gansu ay kumite ng halos 2,700 na buhay noong 2010. Ang pinakamalupit na lindol sa China sa nakalipas na dekada ay nangyari sa timog kanlurang lalawigan ng Sichuan noong 2008 kung saan 87,000 ang namatay. Mga kaibigan, lalong tumitindi ang mga pagsubok ng buhay. Kaya naman wala tayong ibang kakapitan kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Isaiah 13 verse 11, sinabi ng Panginoon, parurusahan ko ang mundo dahil sa kasamaan nito. Parurusahan ko ang mga makasalanan dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko ang kahambugan ng mayayabang. Patitigilin ko ang pagmamataas ng mga taong malupit. Kaibigan, hindi may tatanggi na isa ang China sa mga diktador na bansa na nagpapahirap hindi lamang sa kanyang mamamayan, kundi pati na rin sa mga Kristiyano at ganun din sa iba't ibang bansa katulad ng Pilipinas. Kaya nga naman, isa itong babala sa atin na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon Diyos dahil siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng panatag na puso at ipagtatanggol tayo sa anumang klase ng kasakiman. Ipanalangin din natin ang ating mga kaaway, maging ang China. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-aalaga sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pagmamahal at pag-iingat sa bawat isa. Panginoon, patuloy po kayong magpakilala sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, maging sa mga mamayan ng China, na nawa Panginoon makita nila ang kaligtasan ninyo. Iligtas niyo po sila doon Panginoon at naway patuloy kaming alagaan ngayon at magpakailanpaman. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.